Hi everyone, so my name is Ken Carl C. Diminisi, a first year student at Caraga State University, Cabanaturan City, IT student. So today, mag-share kong topic ninyo about sa looping statements in programming, while loop and do while. So magsugod na ta. So introduction to looping statements. So ang content ani niya is we have what are looping statements and the purpose of looping in programming. So looping statements allow a program to execute a set of instructions multiple times based on certain conditions, which is more efficient than writing repetitive code. So mo to siya nga ang looping statement is naghatag ni siya og abilidad sa programa nga magpadayon sa pag-execute sa usa ka set sa mga instruction hangtod nga matuman ang condition imbis nga maghimo og magkaparehas nga code kada usa sa ka-operation. And then, natay types of looping statements. So natay overview of different types. So, ang while loop and the while loop. So explain ako. So, there are mainly two types of looping statements. While loop, which evaluates the condition before executing the block of code. And the while loop, which execute the code first, then checks the condition. So, di ba? Adunay duha ka klase sa looping statement. So ang while loop is magtanaw na siya sa condition una sa pag-execute sa code, and then ang do while loop is mo ni siya mag-execute sa code una og mag-check sa condition pagkahuman. So dito sa slide 4. So unsa ang while loop? So nata siya definition and structure. So natay code example diri so Python ni siya. So diri sa code nga makita nato I is equal to 1. So basically ang I nato which is integer mo ni siya ang number. So 1 ni siya. So ang value sa I niya is still be 1. And then while I is less than or equal to 5. So parent ni siya, parent integer, so I is 1. So ang while loop is mo ni siya magpadayon sa pag-execute sa usa ka block sa code hantod nga matuman ang condition. And then kung ang kondisyon sayop gikan sa pagsugod, dili gid magsugod ang loop. So dirita sa example with condition false. So sa atong code example makita to diri Python. So I is equal to 6 while I is less than to equal to 5. Magenta diri and then print integer which is I. So I is equivalent to 1. So dinhi so sa kani nga example tungod kay ang condition sayop gikan pa lang sa sugod, dili jud mag-execute ang code sulod sa loop. And then, so kani maghatag ta example with true conditions. So call example Python I is equals to 1 while I is less than or equal to 3. So nagprint og iteration and then integer. So I is equivalent to 1. So here the loop will run 3 times. So run check 3 times, i-print ang value ni I kada cycle tungod the condition remains true for each cycle. So i-print man ang value ni I kada cycle tungod kay ang condition tinuod sa matag iteration. And then common use case for while loop. So data real life scenarios. So ang while loop is useful for situations where the number of iteration is unknown, like checking user input until it's valid. So ang while loop kay magamit magit kung ang gidaganon or kadaganon sa iteration is dili pa sigurado. Sama sa pag-check sa input user hangtod nga maghatag siya og husto nga input or input nga kanang valid bitaw. So ang do while loop is the do while loop guarantees that the code inside the loop will execute at least once before checking the condition. So sama pa so ang do while loop gid kay mapasiguro gid nga ang code sulod sa loop is mag-execute siya bisan pa usa ka higayon hantod nga mapatan-aw niya sa condition. And then syntax of do while loop. So sa atong content ani is explaining the syntax. So sa syntax so the do while loop has a slightly different structure. The block of code is executed first and then the condition is checked
excuse me, to decide whether to continue. So ang dual loop is naadyo na siya lahi nga structure, which is ang code block na execute una ug pagkahuman ang condition condition tanawon kung magpadayon ba o dili. Mo ni siya ang kuan sa explain sa syntax niya sa dual loop niya is kanang mag-execute gina siya una ug pagkahuman ang condition is iya ginang tanawon kung magpadayon ba siya or dili. And then the example loop do while loop she's ang code. So naata diri code example. So kung same ra kini siya tanan kay loop man. So code example nato na. So I is equals to 1 and do print iteration comma din I. So I is equivalent to 1 while I is I is equivalent to 3 rather. So here the loop at least once pagpadayon siya regardless or bisan pang ang condition is dili tinuod in this case ug magpadayon gyapon siya hangtod sa katapusan sa condition. And the comparison of while loop and do while loop is they have key differences. So here the explanation is that the main difference is that in while loop the condition is evaluated before entering the loop, while in do while the loop executes first and the condition is checked afterwards. So ang kalainan nila sa while loop isang condition is tanawon una sa pagsulod sa loop, samtang ang do while ang loop is mag-execute una ug ang condition tan-awon pagkahuman. And then so sa infinite loops na to, while true, so explanation ng verse infinite loops mo na. So while true, parenthesis an infinite loop. So kung ang condition is dili muhunong nga magbuhat og false, magpadayon ang loop hangtod sa walay katapusan, kini gitawag og infinite loop ug mahimong hinungdan nga mag-browse or mupilit ang imuhang mga programa sa console nimo nga dili siya magpadayon kay mawala gito infinite loop man siya maka-freeze man siya sa imuhang program. And then how to avoid infinite loops. So diri natay tips diri ang sa pag-avoid infinite loops so always ensure nga adunay condition sulod sa loop nga eventually magmahimo ini nga mahimong false sa ulahi. Pwede usa magbutang og counter o condition aron mo exit sa loop para kini maalikayan nato ang infinite loop o dili kini mo freeze atong programa or sa tong console nato. So ang practical example natay practical example 1 sa while loop. So good example. So Python so password equals and then while password, so password is 1, 2, 3 and the password input is enter your password. So butang ka dra og print password correct if sakto ang imong kuan. So this example keeps asking for the password until the correct one is entered. So kini nga example magpadayon kini siya sa pangutana para sa password hantod nga kini magtugma or makuha nimo ang sakto nga password niya kung makorek nimo siya, ma-enter nimo siya tama. Kay dili man ni siya mundang hantod nga kini makuha ang sakto. Mo ni siya ang practical example. Mo ni siya ang while loop, like magbalik-balik ni siya hantod sa makorek nato ang matugma ang sakto nga password. And then we have the practical example 2, do while loop. So I is equals to 1, do print if string ni siya, if attempt integer I is equivalent to 1 while I is less than or equal to 5. So kani nga loop kay print out ni siya ug mo attempt ni siya og message at least once even if the condition fails initially. Kanang like kani nga loop is magpahibalo ni siya kapila nimo ni siya gi-attempt maskin kaisa lang kung ang condition is palpak ni siya primero. And then naata din ni nested loops. so explain nako ang nested loops. So a nested loop is a loop inside another loop. It's useful for dealing with multi-dimensional data. So ang nested loop usa ni siya ka loop nga gisulod ni siya sa isa ka loop na pod ug kani magamit kini sa
magtrabaho kag multidimensional nga data, like para sa katang magkuhan pagkaugan ng password, like pwede po siya ato, and then mag like ita-type siguro mo na siya. Then natay example sa nested loops. So ang code example nato is for i integer range, or for integer in range 3. So for j in range 2, print string I is equals to I, j is equals to g. So in this nested loop example, so the inner loops runs fully for each iteration of the outer loop. Sa nested loop nga example, ang sulod nga loop magdagan hangtod mahuman ang matag iteration sa gawas nga loop. Like kani siya is magbabalik-balik at kani siya magdagan hantod nga mahuman ang matag iteration sa gawas sa loop, like hantod makuha nila ang sakto nga hantod sa mahuman. So efficiency considerations. So loop performance, no? So while loops can be inefficient if not carefully crafted, consider using built-in functions or optimizing loop conditions to improve performance. So ang mga loops is mahimong hinungdan sa inefficiency kung dili pagahimuon or dili himuon og maayo, ug siguraduhon nato nga kini gamiton ang mga built-in functions ug optimize or prioritize na to ang mga conditions sa loop para mapadali ang performance. And then so ang best practices na to for loops is make sure to avoid unnecessary calculation sulod sa loop, ug i-minimize na to ang komplikasyon sa condition, ug aduna kini so sa looping in programming, which is ang last na to diri sa ato ang topic na to or sa atong explain na to diri, no? So final thoughts sa loops, no, ang more bahin sa loops or unsagi kanang about sa loops. So ang loop, no, kay kanang powerful ni siya nga tool sa programming, ug kani siya is nag-allow siya sa efficiency execution of repetitive tasks or kanang ganing ang pagka-master sa loop nga magpakalambo sa ato ang problem solving skills. Ug maura to, salamat.